November 2013 o mahigit isang dekada na nang nanalasa ang bagyong Yolanda sa bansa, partikular na sa Kabisayaan. Ito ay itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Isa sa mga survivor ng pananalasa ng bagyong Yolanda si Mang Julius na mula sa Palo, Leyte. 11 taon matapos silang masalanta sa kanilang lugar ay hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari. Pag gising na ng umaga, mga 6 a.m., baka nagkuha ko ng mainit na tubig. Medyo malakas yung hangin. No? At hindi na tuloy yung pagkuha ng mainit na tubig kasi yung kusina namin nasisira na. At yung asawa ko, pinuntahan ko sa higaan namin, saka pumunta kami dito sa sala, dito. Nasira ng malakas na hangin ang kanilang bahay at kalaunan ay tumaas na rin ang tubig sa dagat. Panik na kami dito sa unahan kasi yung bubong namin tanggal na, kita na yung mga taas yung kalangitan, yung mga malakas yung hangin. Tsaka pagkuha ng tubig na medyo pagtinam dito, parang maitim. Itim na tubig. Maitim na tubig, yung una maitim na tubig. Tapos ilang segundo lang may malakas na tubig na, tapos nakuha na kami doon sa naanod na kami. Hindi ko na alam yung naghiwalay na kami dyan. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig ay nahiwalay na ito sa kanyang pamilya. May puno ng mangga. Doon na ako kumapit habang malakas yung alon. May kasama ka sa puno ng mangga or ikaw lang? Ako lang. November 6, 2013 ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Yolanda. November 8, unang naglandfall ang mata nito sa Giwan, Eastern Samar at sinundan ng 5 pang landfall. Ang pinakahuli ay sa Busuanga, Palawan bago lumabas ng West Philippine Sea. Si Bagyong Yolanda ay nung kakaiba siya. Kasi una sa lahat, ang walang nabubuong bagyo o low pressure area below 5 degrees north o malapit sa equator. So, sabihin nabuo itong si Yolanda malapit sa equator o below 5 degrees north nabuo siya. Pangalawa ding nakakaiba siya sa aking experience, malayo pa lang ay bagyo na at bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, typhoon na siya. Kadalasan kasi na malapit lang sa power line, nabubong bagyo na as tropical depression o tropical storm bago pumasok sa farm. Ang lakas ng hangin na dala ni Yolanda ay naitala bilang isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Naalala ko siya sa pinakamalakas na bagyo, 235 km/h. Sa experience ko, siya yung pinakamalawak na bagyo. Halos buong sakop niya ang Pilipinas. Siya yung nauna ko na-experience na siya yung pinakamabilis na bagyo. Ang kanyang speed nung oras na yun ay nasa 30 km/h. Bukod sa malakas na hangin, isa pa sa dalang panganib ng malakas na bagyo ay ang tinatawag na storm surge o daluyong.